Wellman TV. Jeric Agosta. Kabanata 811. Whoosh! Si Jordan, na nakahawak kay Leland, ay umakyat sa plataporma. Nang makita ang kanyang ama, agad na tumayo si Emma sa kanyang upuan at tumawag ng may pag-aalala, "Ama!" Kahit na nalaman ni Emma mula sa isang tawag sa telepono sa senior presbyter na si Waldo na ang kanyang ama at ang iba pang martialists ng Dragonspire Secret Realms ay natalo at nabihag ng 4 na pangunahing sekta, ang paningin ng kanyang ama sa hawak ni Jordan ay napuno pa rin siya ng pagkabalisa. Sumili ang pagkagulat sa mukha ni Leland. Hindi niya inaasahan na makikita niya ang kanyang anak sa Phoenix Sect. At naroon din si Jeric. Hindi ba sinabi ni Jeric na kukunin niya ang kanyang anak na babae at iiwan ang Dragonspire Mountains? Bakit siya nandito sa Phoenix Sect? Lalo na si Jeric na makapangyarihang nakaupo sa pangunahing upuan sa entablado, lalong natarante si Leland. Tinanong niya ang kanyang anak na babae, "Emma, paano ka narito?" Sinulyapan ni Emina si Jeric bago tumugon sa kanyang ama, "Pare, pagkatapos naming umalis ni Jeric sa Dragonspire Secret Realms, plano naming umalis sa Dragonspire Mountains. Ngunit pagkatapos ay tumawag ang senior presbyter at sinabi sa akin na ang Dragonspire Secret Realms ay naabutan ng 4 na pangunahing sekta, at na ikaw at ang lahat ng mga martialists ay nahuli. Kaya dinala kami ni Jeric dito sa Phoenix Sect para iligtas ka." Nang marinig ito, sa loob-loob ni Leland ay umungol at sinabi sa kanyang anak, "Mahal, ikaw ay napakawalang muwang. Bakit ka pupunta sa Phoenix Sect para iligtas ako? Dapat ay umalis ka sa Dragonspire Mountain sa lalong madaling panahon." Halatang hinagpis at nag-aalala si Leland. Sa pananaw ni Leland, ang desisyon ni Jeric at Emma na huwag agad tumakas sa Dragonspire Mountains ngunit sa halip ay pumunta sa Phoenix Sect upang iligtas siya ay isang pagpapakamatay na hakbang. Kahit na ang mga kasanayan sa martial arts ni Jeric ay kat-anji-tangi, wala siyang pagkakataon laban sa nagkakaisang pag-atake ng 4 na pangunahing sekta. "Mga master." Nang marinig ito, humagalpak ng tawa si Jordan. "Hahaha. Iniisip na tumakas ngayon. Huli na." Habang nagsasalita siya, napunta ang tingin niya kay Emma, "Sinabi ng iyong ama na ang 3 tomo ng Longevity Scripture ay ibinigay sa iyo. Kung ibibigay mo ito, baka iligtas ko ang iyong buhay." Nanlamig ang mga mata ni Emma habang sumagot, "Ang 3 volume ng Longevity Scripture ay isang treasured martial arts manual ng Dragonspire Secret Realms. Hindi ko ito ibibigay sa iyo. Bukod dito, ang iyong 4 na pangunahing sekta ay sumalakay sa ating Dragonspire Secret Realms, manihag ang aking ama, at nasugatan ang ating mga martialists." Nang marinig ito, mas lalong tumawa si Jordan. "Hahaha. Hindi ibigay ang 3 volume ng Longevity Scripture. Ikaw ba?" Kabanata 812. Sa tingin mo ikaw pa rin ang nasa posisyon para magdesisyon. Ito ang Phoenix Sect. I call the shots here. Kung hindi mo ito isusuko, hindi lang ang tatay mo ang papatayin ko, kundi hindi ka rin makakatakas sa kamatayan. Determinado si Jordan na kunin ang manual, at gaya ng sinabi niya, ito ang Phoenix Sect, ang kanyang muog. Higit pa rito, kasama ang iba pang 3 pangunahing sect masters at ang kanilang mga martialists na naroroon, siya ay tiwala na ang kanilang kolektibong kapangyarihan ay maaaring durugan ang anumang mabigat na kalaban. Mr. Lopez. Natatakot ako na hindi mo mapapatay pareho sina Mr. Gardner at Emma, isang tamad ngunit hindi mapag-aalinlanganang matatag na boses ang umalangaw-ngaw sa sandaling iyon. Lahat, nasa at bumaba ng entablado, ay napalingon sa nagsalita na si Jeric. May bakas ng panunuya sa kanyang mga mata. Tumingin si Jeric kay Jordan at sinabing, "Jordan, kung ayaw mong mawala ang iyong nag-iisang anak, ipinapayo ko sa iyo na palayain mo si Mr. Gardner ngayon din. Kung hindi, pagsisisihan mo ito sa natitirang bahagi ng iyong buhay." Tumalim ang tingin ni Jordan habang nakatitig kay Jeric, naramdaman ang nagngangalit na apoy sa kanyang dibdib. Bilang sect master ng Phoenix Sect, hindi pa nakaharap si Jordan ng ganoong banta, lalo na ang tungkol sa buhay at kamatayan ng kanyang nag-iisang anak na lalaki. Ito ay isang pagsuwe na nakaantig sa pinakamalalim, pinaka-hindi matitiis na bahagi ng kanyang kaluluwa.
Walang hiya kang Hangul, humihingi ka ng kamatayan. He hissed through clenched teeth. Sa sandaling iyon, sumambulat ang kanyang aura, na nagliliwanag ng nakakatakot na martial king mana. Ang kanyang buong pagkatao ay naging parang kidlat ng pilak, na nagpakawala ng nakakatakot at marahas na kapangyarihan. Ang kanyang napakatindi na aura at layuning pumatay ay napakatindi kung kaya't napabuntong hininga nila ang bawat master sa loob at labas ng entablado. Sa isang kisap mata, si Jordan ay lumundag pasulong, ang kanyang palad, na kumikalas sa lakas ng kidlat, na tumatama patungo kay Jerick, na nakaupo sa isang malaking upuan. Ako! Nag-vibrate ang hangin gamit ang Martial King na kapangyarihan ng kanyang palad, na tila may dalang sapat na kapangyarihan para sirain ang langit at lupa. Sa entablado, naramdaman ni Wyatt, Isaac, at Theodore, ang mga young masters, ang nakatatakot na kapangyarihan na pinakawalan ng pag-atake ni Jordan. Isang kislap ng saya ang sumilay sa kanilang mga mata. Nararamdaman nila ang malalim na pagkamuhi ni Jordan kay Jerick at ang kanyang determinasyon na wakasan ang buhay ni Jerick, kaya inilagay ni Jordan ang kanyang buong lakas sa pag-ataking ito. Lahat sila ay sabik na makita ang palad ni Jordan na bumasag kay Jerick, na nabasag ang kanyang mga laman loob at pinatay siya kaagad. Ito ang kanilang magiging paghihiganti para sa kahihiyang dinanas nila sa mga kamay ni Sylmore, na pinilit na sumuko at matapat. Samantala, sina Christine, Yolanda, at Daphne ay nakaramdam ng matinding pag-aalala para kay Jerick. Ang welga ni Jordan, tulad ng isang bagyo, ay malapit nang bumagsak sa Jerick. Gayunpaman, nanatiling hindi natinag ang ekspresyon ni Jerick sa harap ng mabagsik na pagsalakay na ito, tulad ng isang hindi matitinag na bato sa gitna ng rumaragasang alon. Kabanata 813. Sa pinakahuling sandali lamang ay napitik ni Jerick ang kanyang kanang palad at hamampas pasulong. Isang tila ordinaryong hampas ng palad ang sumabog na may isang nakakatakot, nakakasira ng lupa na puwersa. Bang! Ang tunog ng banggaan ay parang mga bundok na gumuguho. Sinalubong ng mabilis na kidlat ng palad ng Jordan ang walang kahirap-hirap na ginawang strike ni Jerick, na lumikha ng isang marahas na bagyo na sumire sa plataporma. Malakas na yumanig ang hangin, na parabang ang espasyo mismo ay nasa bingit ng pagkawasak. Ang mapang-ipong puwersa ng banggaan, tulad ng isang napakalaking bagyo, ay bumagsak mula sa entablado, na dinaig ang lahat sa plaza na may nakakatakot na presensya nito. Hindi nila maiwasang mapabuntong hininga sa pagkamangha, na iniisip, napakagandang kapangyarihan. Ngunit bago pa man tuluyang makabawi ang sinuman sa kanilang pagkagulat, isang hiyawan ang umalingaw-ngaw mula sa plataporma. Si Leland, Emma, Wyatt, Isaac, at iba pa sa platform, kasama sina Elijah, Alexander, at Bentley ang tatlong pangunahing pinuno ng sekta sa ibaba, at maraming martialists ng apat na dakilang sekta, ay natigilan nang makita si Jordan, na nakipagsagupaan ng mga palad kay Jerick, na pinalipad na parang basahang manika. Bumulusok siya patungo sa parisukat sa ibaba, na naging sanhi ng pagmamadali ng mga martialists ng apat na pangunahing sekta, na ang bawat isa ay natatakot na sila ay mapunta bilang ayaw na landing pad ng Jordan. Habang mabilis na tumabi ang mga martialists, si Jordan, na walang makakabasag sa kanyang pagkahulog, ay bumagsak ng husto sa isang malakas na kalabog, ang mga tile na bato sa lupa ay nabasag at lumipad sa lahat ng direksyon. Ang katawan ni Jordan ay bumuo ng 1.5 talampakan ang lalim na bunganga sa pagtama. Pa! Mula sa bunganga, si Jordan, na may baluktot na mukha sa sakit, ay dumuran ng isang subo ng dugo. Ang parisukat. Si Jordan, ang sect master ng Phoenix Sect, ay na-knockout sa isang hampas ng palad. Nakahiga sa bunganga, siya ay malubhang nasugatan at nagbuga ng dugo. Lahat mula sa apat na pangunahing sekta, mula sa tatlong pinuno ng sekta na sina Elijah, Alexander, at Bentley, hanggang sa mga martialists, ay hindi nakaimik sa gulat. Si Jordan ay hindi basta-basta pinuno ng sekta. Siya ay isang iginagalang na martial quig, isang alamat sa kanyang sariling karapatan. Saan man siya pumunta sa Eldoria, siya ay itinuturing na isang ganap na master ng martial arts,
isang hari na maaaring mangibabaw sa kanyang teritoryo. Gayunpaman, ang matayog na figure na ito ay na-knockout lamang sa pamamagitan ng isang hampas ng palad ni Jerick, isang katotohanan na lubos na ikinagulat ng lahat mula sa apat na pangunahing sekta. Lalo na sina Elijah, Alexander, at Bentley, ang tatlong guro ng sekta. Alam nilang lahat ang mga kakayahan ni Jordan bilang isang intermediate martial king. Maging si Bentley, isang martial king beginner, ay hindi mapapantayan sa husay ni Jordan. Kung tungkol kay Elijah at Alexander, ang kanilang lakas ay halos kapantay ng Jordan. Kaya't, nasaksihan si Jordan na na-knockout sa isang hampas ng palad, hindi na masasabi ang kanilang pagkamangha. Nagpalitan ng makahulugang sulyap ang tatlong sect master, kumikinang ang kanilang mga mata sa matinding intensidad. Hindi nila hahayaang makawala si Jerick ng ganoon kadali. Hindi banggitin, ang kanilang mga anak na lalaki ay malinaw na dehado laban kay Jerick sa patuloy na paghaharap. Higit sa lahat, dala ni Emma ang ikatlong tomo ng Longevity Scripture, isang premyo na desperadong hinahangad nila. Desidido silang alisin si Jerick, ang mabigat na hadlang na ito na humahadlang sa kanila. Ang ikatlong volume ng Longevity Scripture, isang legacy ng Rocco Sword Emperor, ang pinakamahalaga sa tatlong volume. Pinanghawakan nito ang pangakong itataas ang isang martial king sa antas ng isang martial god sa pamamagitan ng mga turo nito, isang pagbabagong kumakatawan sa tugatog ng martial prowess sa sekular na mundo. Ang bawat mandirigma ay pinangarap na umakyat sa pinakahuling kaharian na ito. Ang pagiging isang martial god ay, walang alinlangan, ang sukdulang layunin para sa sinumang mandirigma sa mundong ito. Sa kabila ng pagkatalo ni Jordan sa kamay ni Jerick, ang tatlong sect masters ay malayong handa na isuko ang kanilang paghahangad sa ikatlong tomo ng Longevity Scripture. Kabanata 814. Bukod dito, ang tatlong sect master ay puno ng kumpiyansa. Sa pagsanib puwersa, naniniwala sila na walang alinlangan nilang matatalo si Jerick. Pagkatapos ng lahat, kasama sa kanila ang dalawang intermediate martial kings at martial king beginner. Ang ganitong pinagsamang puwersa ay tiyak na may kakayahang tumugma sa isang piling martial king. Tumanggi silang maniwala na ang lakas ni Jerick ay higit pa sa isang piling martial king, dahil hindi maaaring maging martial god si Jerick. Sa kanilang mundo, napakabihirang ng mga martial gods. Sa 1 bilyong tao, ang paghahanap ng kahit isang martial god ay isang pambihira. Pagkatapos magpalitan ng tingin, mabilis na nagkasundo ang tatlong sect masters. Pagkatapos, tulad ng mga agila na lumilipad, sila ay pumailanglang mula sa plaza at matikas na dumaong sa mataas na plataporma. Sa sandaling iyon, nagtipon si Leland at ang kanyang anak na si Emma. Nag-usap ang mag-ama sa pananahimik na tono. Nalaman lamang ni Leland mula sa kanyang anak na babae ang buong kwento ng pakikipag-away ni Jerick sa mga batang master ng apat na pangunahing sekta. Napagtanto niya na ang apat na pangunahing sekta ay hindi lamang nagnanais ng Dragonspire Secret Realms ngunit mayroon ding mga disenyo sa kanyang anak na babae. Sa kabutihang palad, salamat kay Jerick, ang kanyang anak na babae ay lumitaw ng hindi nasaktan. Bukod dito, kakaharap lang ni Jerick kay Jordan at tinalo siya ng isang hampas ng palad. Nakita ni Leland dito ang isang kislap ng pag-asa na ilayo ang Dragonspire Secret Realms mula sa krisis. Habang ang tatlong sect master ay pumailang lang sa mataas na entablado, agad nilang tinawag ang kanilang mga anak, "Halika rito dali, kasama kami rito, walang sinuman ang makakasakit sa iyo." Gayunpaman, sina Wyatt, Isaac, at Theodore, na nakatayo sa isang tabi, ay hindi gumalaw. Tiyak na gusto nilang lapitan ang kanilang mga ama, sina Elijah, Alexander, at Bentley, ngunit hindi sila nang ahas. Ang kanilang pag-aalinlangan ay nag-ugat sa katotohanang tiniyak din ni Jordan kay Cedric na walang sinumang makakasakit sa kanya. Gayunpaman, ang resulta ay gumulong-gulong si Cedric sa lupa sa sakit matapos hampasin ni Jerick. Nang makita si Cedric na nakahandusay pa rin sa lupa, namimilipit sa sakit at hindi makatayo, si Wyatt at ang iba ay napuno ng kaba. Paano sila maglakas loob na lumapit sa kanilang mga ama ngayon?
Ang katotohanan na si Elijah at ang iba pang mga young masters ay labis na nag-iingat kay Jerick na hindi man lang nila mapagkakatiwalaan ang kanilang proteksyon. Lalo pang ikinagalit ng mga sect master si Jerick. Si Elijah, na may matalim na titig, ay nagsabi kay Jerick, "Ikaw ay mapangahas, Jerick. Naglakas loob kang kontrolin ang aming mga anak at saktan ang sect master ng Phoenix Sect. Kami, ang apat na pangunahing sekta, ay parang magkakapatid, isa at pareho." Ang pananakit sa sect master ng Phoenix Sect ay nangangahulugan ng paggawa ng langgam na kaaway ng lahat ng apat na sekta. At ang pagkontrol sa aming mga anak, na ginagawa kang aming sinumpaang kaaway. Kung hindi ka namin papatayin ngayon, ang apat na pangunahing sekta ay hindi kailanman mapapahinga. Sa kabila ng mabangis at matuwid na pagkondena ni Elijah, si Jerick ay nanatiling kalmado gaya ng tubig. Na may bahagyang ngiti, sumagot siya, "Elijah, ang sect master ng Asher Dragon Sect, tama ba? Mukhang kailangan kong ipaalam sa iyo, kung ikaw alam mo o hindi. Ang iyong mga anak, kahapon lang, ay nagtangkang saktan ang aking mga kasintahan sa isang kanyan at sinubukan pa akong patayin. Higit pa rito, ang iyong apat na pangunahing sets, sa pagtugis ng ikatlong volume ng Longevity Scripture, ay walang awang na sumalakay sa Dragonspire's Secret Realms. Iyan ay walang iba kundi ang gawan ng mga bandido. At ang hindi mapapatawad ay inatake nila si Mr. Gardner, ang Realm Master ng Dragonspire's Secret Realms at Emes. Kabanata 815. Ama. Kaya ngayon, luma at bagong mga marka, balak kong ayusin ito sa iyong apat na pangunahing sekta. Kung matalino ka, sumuko ka na. Baka iligtas ko ang iyong buhay at payagan kang mapanatili ang iyong mga posisyon bilang mga sect master. Nang marinig ito, hindi lamang si Elijah at ang dalawang Panginoon ng sekta ang hindi makapaniwala sa kanilang narinig, kundi maging ang libu-libong martialists mula sa apat na malalaking sekta sa plaza ay nag-isip na mali ang kanilang narinig. Ayon kay Jerick, tila ang tanging pagpipilian para sa apat na pangunahing sekta ay ang pagsuko. Bukod dito, kung ang apat na pangunahing sect masters ay maaaring magpatuloy na hawakan ang kanilang mga titulo ay nasa Jerick na magdesisyon. Ito ay walang alinlangan na nagpagalit kay Elijah at sa iba pang dalawang sect master, ang kanilang mga mata ay kumikislap sa galit. Tumingin si Elijah sa iba pang dalawang sect master at bumulalas, ang batang ito ay labis na mayabang. Kung hindi natin siya papatayin ngayon, hindi ba iisipin ng mundo na natatakot tayo sa kanya? Sina Alexander at Bentley, na parehong galit, ay nagsabi, dahil hinihiling ito ng batang ito, obligahin natin siya. Tumanggi akong maniwala na ang pinagsama-samang tatlong dakilang sekta ay hindi makayanin ang batang ito. Sa sandaling sabihin ang mga salitang ito, si Elijah at ang iba pang dalawang sect masters ay nag-activate ng kanilang Martial King Mana, na lumundag na parang pilak na ilaw, na nagpakawala ng nakakatakot na kapangyarihan na sumabog sa isang iglap. Pagkatapos ay inatake nila si Jerick sa bilis ng kulog. Ang mabangis na Martial King na kapangyarihan ng tatlong sect masters, Martial Prowess, ay kumalat mula sa mataas na platform sa buong square at maging sa buong Phoenix Sect, na ikinagulat ng lahat sa platform at sa square. Ang malabagyong ito ng kapangyarihan ng Martial Kings ay nagpang-inig sa takot sa lahat. Iyon ay ang buong puwersang pag-atake ng tatlong Martial Kings, isang puwersa na walang sinuman ang mananatiling hindi maaapektuhan. Ang tanging pagbubukod ay si Jerick. Nakaharap. Kakilakilabot na bagyo ng kapangyarihan, ang kanyang ekspresyon ay nanatiling lubos na hindi nasisira. Ang kanyang mga mata ay isang kalmado na tila hindi malalampasan, na para bang walang unos o magulong alon na maaaring magdulot ng kaunting alon sa kanya sa gitna ng bagyo. Sa mataas na plataporma, sina Leland, Emma, at iba pa ay may malalim na pag-aalala na kumikislap sa kanilang mga mata. Ang mga sect master ng Asher Dragon, White Tiger, at Black Tortoise sects, lahat ng tatlong Martial Kings, ay nagsanib puwersa. Makayanan kaya ni Jerick ang kanilang pag-atake. Sa plataporma, sina Wyatt, Isaac, at Theodore, ang tatlong young masters, ay may kislap din ng pananibik sa kanilang mga mata.
Sila ay sabik na umaasa na ang pinagsamang pag-atake ng kanilang mga ama ay magdudulot ng isang nakamamatay na suntok kay Jerick. Sa ganoong paraan, hindi nila kailangang tiisin ang kahihiyan ng pagsuko at pagsang-ayon ng katapatan sa kanya. Noon lang, habang inilunsad ng tatlong Sectmaster ang kanilang pag-atake gamit ang kanilang mabangis na Martial King Mana at ang puwersa ng pilak na kidlat. Ang kanilang mga hampas ng palad ay malapit na kay Jerick, malapit na siyang maalis sa lugar. Sa sandaling iyon, isang kislap ng kinang ang kumislap sa mga mata ni Jerick, tulad ng isang mahalagang espada na umuusbong mula sa kaluban nito, ang talim nito ay napakatalim na nakabihag sa kaluluwa. Sa susunod na saglit, gumalaw ang mga kamay ni Jerick sa bilis ng kidlat, naglulunsad ng ganting atake. Sa gitna ng bagyo, may mga malalakas na putok, parang mga hampas ng lupa, sunod-sunod na umaalingaw-ngaw, nanginginig sa mismong hangin. Para bang isang napakalakas na unos ang napukaw sa mataas na plataporma. Isang nakakagigil at nakakatakot na aura ang bumalot sa buong Phoenix Sect at nagpabigat sa puso ng lahat. Lahat ng nanunood ay nakadama ng hindi maipaliwanag na pang-aapi at pagkabalisa. Sa sandaling iyon, sa gitna ng kaguluhan ng entablado, ilang napakasakit at masakit na mga hiyawan ang umalangaw-ngaw. Kabanata 816. Sa gitna ng malakas na unos sa mataas na plataporma, sina Elijah, Alexander, at Bentley, na parang mga dahon na sinalo ng mabangis na hangin, ay hindi mapigil ang itinapon palabas. Sa isang serye ng mga dumadagandong na pag-crash, bawat isa sa kanila ay dumaong sa iba't ibang mga lugar sa square. Ang biglaang pangyayari ay hindi nag-iwan ng oras para sa reaksyon. Habang bumagsak ang tatlong Sectmaster, ilang martialists ng apat na pangunahing sekta ang nadurog hanggang sa mamatay sa ilalim nila, ang kanilang dugo ay nagpinta ng isang malagim na eksena, nagbubuga ng hiyawan at gulat sa buong parisukat. Maging ang mga inosenteng tagamasid ay naging mga unan ng tao para sa tatlong Sectmasters, na pumipigil sa kanila sa paglikha ng mga hugis tao na mga crater sa parisukat, ngunit gayunpaman, ang epekto ay naging sanhi ng malawak na pag-crack ng lupa. Ang mga Sectmaster ay malubhang nasugatan, dumudugo mula sa bibig, at halos ganap na naubos ang kanilang fighting spirit. Matapos ang unang kaguluhan, ang mga martialists ng apat na pangunahing sekta ay nanambalik sa kanilang katahimikan. Nang makita ang duguan, mapatla ang mukha, at napakahinang mga Sectmaster na nagpupumilit na tumayo mula sa basag na lupa, napagtanto ng lahat na tapos na ang labanan at natalo ang mga Sectmaster. Tulad ng Jordan, natalo sila sa isang galaw. Bagaman wala sa mga martialists sa plaza ang nakakita kung paano kumilos si Jerick, nasaksihan nilang lahat ang pag-atake na inilunsad ni Elijah at ng iba pang dalawang Sectmasters. At pagkatapos, wala nang iba pa. Pagkatapos lamang ng kanilang unang welga, sila ay tinangay na parang mga dahon sa hangin. Kaya, lahat. Halos tiyak na ang mga Sectmaster ay nakipagpalitan lamang ng isang hakbang kay Jerick, isang hakbang na humantong sa kanilang pagkatalo, na walang iniwang pagkakataon para sa pangalawang pagtatangka. Sa mata ng mga martialists mula sa apat na pangunahing sekta, ang lakas ni Jerick ay umabot sa isang hindi maarak na mataas na antas. Ang lahat, na nakabawi mula sa kanilang malalim na pagkabigla, ay ibinaling ang kanilang tingin patungo sa mataas na plataporma. Sa sandaling iyon, nawala ang bagyong bumalot sa mataas na plataporma. Sa entablado, si Jerick ay nakatayong matangkad at kahanga-hanga, tulad ng isang matayog na bundok, na namumuno sa isang presensya na masyadong nakakatakot upang tumingin ng direkta. Isang aura ng pinakamataas na awtoridad ang nagmula sa kanya, engrandi at tila may kakayahang kontrolin ang universo, na nagpapasya sa kapalaran ng hindi mabilang na mga nilalang. Ang tanawing ito ay nagtanim ng malalim na paggalang sa mga martialists mula sa apat na pangunahing sekta na natipon sa liwasan, na para silang presensya ng isang Diyos, nanginginig at nangangahas na huwag sumuway. Sa mataas na entablado, sina Wyatt, Isaac, at Bentley, ang tatlong anak na lalaki, ay nagmamasid ng may takot habang ang kanilang mga ama ay natalo ni Jerick. Anumang pag-asa na kanilang pinanghahawakan na ang kanilang mga ama ay maaaring talunin si Jerick ay lubos na nasira. Ang
Walang linlangan, lumuhad sila sa harap ni Jeric, nanginginig ang kanilang mga katawan na parang mga daga sa presensya ng isang pusa, ang kanilang mga binti. Mahina, at maging ang kanilang mga tinig ay nanginginig habang sila ay nagsasalita, Panginoon, ang aming mga ama ay lubhang nagkasala sa iyo. Ang kanilang buhay at kamatayan ay nasa iyong awa, at ang apat na pangunahing sekta ay susuko at manganggako ng katapatan sa iyo. Guro, ang iyong kapangyarihan ay walang kapares, at dapat kang igalang ng mga pangunahing sekta ng Dragonspire Mountains. Ang tatlong young master sa platform ay yumuko ng malalim kay Jeric, na nagpapakita ng lubos na katapatan at paggalang. Ang tanawing ito ay isang matinding dagok sa malubhang na sugatan na sina Elijah, Alexander, at Bentley, na katatapos lang makatayo. Pataas. Para itong hampas ng martilyo sa kanilang dibdib, dahilan para umubos sila ng dugo at bumagsak sa lupa. Ang mga martialists mula sa tatlong sekta ay sumugod sa takot na sumisigaw. Sect Master! Sect Master! Sa ganitong paraan, ganap na natalo ang apat na pangunahing Sect Masters. Makalipas ang isang oras, dahan-daang nagising ang walang malay at duguan na sina Elijah, Alexander, at Bentley, ang tatlong Sect Master. Sa paggising, natagpuan nila ang kanilang sarili na wala sa looban ng Phoenix Sects, ngunit sa isang silid na kahawig ng isang silid na bato, na may mga tanikala na nakagapos sa kanilang mga kamay at paa. Pagkatapos, napagtanto nila na sa maluwag na silid na bato na ito, na sumasaklaw sa daan-daang talampakang kwadrado, may iba pa kasama sina Jordan, at Phil, Jerome, Chester mula sa Dragonspire Secret Realms. Nang walang pagbubukod, ang bawat isa sa kanila ay nakagapos. Ang maitim, mabibigat na tanikala ay naglabas ng nakakatakot na aura. Ang tatlong pinuno ng sekta, sina Elijah, Alexander, at Bentley, ay agad na nakilala na ang mga tanikala na nagbibigkis sa kanilang mga paa ay huwad mula sa milyong itim na bakal, isang bihirang metal na 100 beses na mas matigas kaysa sa bakal. Kahit na ang isang Martial King ay hindi makawala sa mga tanikala na gawa sa materyal na ito. Sa mga milyong itim na bakal na kadena na ito at nakakulong sa loob ng silid na ito, hindi na nila kailangang mag-isip ng 2 beses upang malaman na sila ay mga bilanggo na ngayon. Walang sabi-sabi na ang kanilang pagbagsak sa patio ng Phoenix Sect, dahil sa duwag na paghingi ng awa ng kanilang mga anak kay Jeric, na nagdulot sa kanila ng pagsusuka ng dugo at pagkahimatay, ay humantong sa kinahinatnan nito. Lahat ng sumunod, kasama ang kanilang pagkatalo sa kamay nina Jeric at Leland, ay kitang-kita. Nahuli sila at, ikinulong dito, malamang sa piitan ng Phoenix Sect para sa mga seryosong nagkasala. Si Elijah, na nakatingin sa isang pagod na Jordan na nakaupo sa tapat ng silid na bato, ay nagtanong, Jordan, ito ang piitan ng Phoenix Sect, hindi ba? Kapag nakakulong dito, ibig sabihin tapos na ang ating apat na pangunahing sekta. Inangat ni Jordan ang kanyang ulo upang sumulyap kay Elijah, pagkatapos ay ibinaba muli, ang kanyang boses ay mabigat sa pagkatalo, oo, tapos na tayo. Ang aming apat na pangunahing sekta, na may 1,000 taon ng pamana, hindi ko akalain na ito ay magtatapos sa ganito. Hindi man lang natin kayang harapin ang ating mga ninuno sa Underworld, lalo pat harapin ang Emperor Cosmo, ang ninuno ng ating pamilya Lopez. Ang mga salitang ito mula sa Jordan ay nagbigay ng anino ng kawalan ng pag-asa sa kanilang mga mukha. Maya-maya, umalangaw-ngaw ang mga yabag sa labas ng bakal na pinto ng silid na bato. Bumukas ang pinto at pumasok ang isang grupo. Nanguna sa kanila si Leland, ang Realm Master ng Dragonspire Secret Realms. Sa likuran niya, bukod sa ilang presbyter mula sa parehong mga kaharian, nakatayo ang ilang martialists. Kabanata 817. Kabilang sa kanila si Darius. Nang makita sina Leland at Darius, sumili ang galit sa mga mukha ng apat na Sect Masters kasama na si Jordan. Dahil si Leland ang orihinal na bihag nila. Ngunit ngayon, ito ay kabaligtaran. Sila ay naging mga bilanggo, at hawak na ngayon ni Leland ang kanilang mga kapalaran sa kanyang mga kamay. At ang presensya ni Darius sa tabi ni Leland ay walang pag-aalinlangan sa isipan ng apat na pinuno ng sekta tulad ng kanilang mga anak, nangako siya ng katapatan kay Jeric.
Apat na master ng sekta, nagkita tayong muli, sabi ni Leland na may nakakatakot na ngiti, na tinutugunan ang apat na nalulungkot na figure. Naging yelo ang mga ekspresyon nila. Si Jordan, na nanlilisik kay Leland, ay nagtanong, Leland, ano ang nagdala sa iyo dito, ano ang gusto mo? Napangisi si Leland, nandito ako para maghatid ng mensahe mula kay Jerick. Sa ngayon, ang iyong mga titulo bilang Masters ng Phoenix, Azure Dragon, White Tiger, at Black Tortoise sects ay binawi na. Ang apat na sekta na ito ay papalitan ng pangalan bilang Sonsbury's Dragon Sect, kung saan si Jerick ang magsisilbing Vice Sect Masters. Bilang pinuno ng sekta nito, at si G. Abbott. Nang marinig ito, hindi makapaniwala ang apat na pangunahing guro ng sekta, kabilang si Jordan. Nanlaki ang mga mata nila sa gulat, hindi matanggap ang katotohanan. Maging sina Jerome, Phil, at Chester, na naruroon sa silid na bato, ay hindi maisip kung paano mabilis na nahulog ang apat na pangunahing sekta sa pangangibabaw ni Jerick at na-transform sa Sonsbury's Dragon Sect. Sa kabila ng pag-asam nito, ang apat na pangunahing guro ng sekta, kabilang si Jordan, ay nalungkot pa rin nang marinig nila mismo ang tungkol sa desisyon ni Jerick. Hindi lang niya inalis sa kanila ang kanilang mga titulo ngunit binago rin niya ang kanilang apat na sekta, na may 1,000 taong pamana, sa Dragon Sect ng Sonsbury. Dahil ang apat na pangunahing sekta ay nahulog sa mga kamay ni Jerick at pagkatapos ay muling binansagan bilang Sonsbury's Dragon Sect, minarkahan nito ang pagtatapos ng kanilang 1,000 taon na pamana. Ito ay nagpapahiwatig ng tunay na pagkalipol ng mga sinaunang at iginagalang na sektang ito. Upang ilarawan ito sa isang pangungusap, ang apat na pangunahing sekta ay ganap na naging bahagi ng kasaysayan, magpakailanman nawala sa mga buhangin ng panahon. Ang apat na pangunahing pinuno ng sekta ay dumudugo sa loob na may halo ng puot, galit, kawalan ng kapangyarihan, at kawalan ng pag-asa. Gaano man kagulo ang kanilang mga damdamin sa loob, ang huling kapalaran ng apat na pangunahing sekta ay hindi nila kontrolado. Sa isang nagninangas na tingin, hinarap ni Jordan si Leland, at sinabing, Leland, sa puwersahang pagsasanib sa ating apat na sekta, ikaw at si Jerick ay pinupukaw ang buong Dragonspire Mountains. Ang mga pangunahing sekta ng Dragonspire Mountains ay hindi lamang tatayo. Kung ipagpapatuloy mo ang paniniil na ito, nasasaktan ang mga sekta ng Dragonspire Mountains, haharapin mo ang nagkakaisang paghihiganti ng lahat ng matuwid na martialists. Ang iyong katapusan ay hindi magiging kaaya-aya. Gayunpaman, si Leland, hindi nababahala at nanunuya pa nga, ay tumugon, Jordan, umaasa ka pa rin ba sa mga pangunahing sekta ng Dragonspire Mountains na ipaglaban ang iyong layunin? Nakalimutan mo na ba kung paano inatake ng iyong apat na pangunahing sekta ang ating Dragonspire Secret Realms? Sinusubukang agawin ang 3 tomo ng Longevity Scripture. Kayo ang unang lumabag sa moral na alituntunin. Bakit ang mga pangunahing sekta ng Dragonspire Mountains ay nakikisali sa walang kabuluhang pagdaloy ng dugo para sa mga taong kasing daya at mapanlinlang na tulad mo? Naiwang walang imek si Jordan, nagngangalit sa galit. Ang mga salita ni Leland, na parang talam, ay walang awang tumusok sa kanyang puso. Ang apat na pangunahing sekta ay talagang hayagang sumalakay sa Dragonspire Secret Realms, sa isang hindi matuwid na pagtatangka na sakupin ang 3 tomo ng Longevity Scripture. Alam ni Jordan sa kaibuturan ng puso na walang saysay na asahan ang iba pang mga sekta ng Dragonspire Mountains na tataas bilang pagtatanggol sa kanyang sekta at magbuhos ng dugo para sa kanila. Kabanata 818. Alam na alam ni Jordan na ang pag-asa para sa kaligtasan mula sa iba pang mga sekta sa loob ng Dragonspire Mountains ay isang mahabang pagkakataon. Ang pinagbabatayan na prinsipyo doon ay ang survival of the fittest, kung saan naghari ang lakas. Kung ang apat na pangunahing sekta ay nagpapakita ng kahinaan, hindi lang si Jerick ang maaaring bumalat sa kanila, ang ibang mga sekta ay malamang nasunggaban ng pagkakataon na makuha din sila. Ang ideya ng mga sekta na ito na tumulong sa apat na pangunahing sekta at kumikilos sa ngalan ng hustisya ay purong pantasya. Gayunpaman, mabilis na nalipat ang atensyon ni Jordan kay Darius, ang kanyang mga salita ay may bahid ng malalim na puot, Darius,
hindi ba palagi mong ipinapahayag ang iyong walang hanggang katapatan sa akin at sa Phoenix Sect? Ngunit ngayon, sumuko ka na kay Jerick at naging Vice Sect Master ng Sonsbury's Dragon Sect. Ito ba ang tinatawag mong loyalty? Sumilay sa mukha ni Darius ang ngisi ng panunuya. Jordan, totoo ang katapatan ko sa iyo at sa Phoenix Sect. Ngunit sa iyong desperasyon na protektahan ang reputasyon ng iyong anak, inakusahan mo ako ng mga krimen na hindi ko ginawa at hinanggad mo akong parusahan. Si Jerick, sa kabila ng pag-alam ng aking galit sa kanya, ay nagpakita ng malaking kagandahang loob. Pinalaya niya ako, na kinikilala ang aking integridad at hindi makatarungang pagtrato, at same time na inanyayahan akong maging Vice Sect Master. Sa kabaligtaran, ikaw ay makitid ang pag-iisip at mapaghiganti. Ang iyong kasalukuyang kalagayan ay isang resulta ng iyong sariling mga aksyon. Si Jordan, kumukulo sa galit sa mga masasakit na salita ni Darius, nanlilisik ang mga mata na tila nagliliyab sa apoy. Namula ang mukha niya at saka nagdilim sa galit. Dahil sa galit na walang labasan, biglang nagluwa si Jordan ng isang subo ng dugo at bumagsak sa lupa, walang buhay. Si Elijah, kasama ang dalawa pang Sect Master, at si Jerome at iba pang dalawang Realm Master ng Dragonspire Secret Realms, ay lubos na nabigla sa mga pangyayari. Si Leland, na nasaksihan ito, ay banayad na sumenya sa isang malapit na presbyter. Ang presbyter na ito ay agad na lumapit at yumuko upang suriin ang paghinga ni Jordan sa pamamagitan ng paglalagay ng isang daliri sa ilalim ng kanyang ilong. Pagkaraan ng ilang sandali, tumangala ang elder kay Leland at sinabing, "Realm Master, patay na si Jordan." Ang mga salita ng presbyter ay nagulat kay Elias, Jerome, at sa iba pa. Ito ay lampas sa kanilang imahinasyon na si Jordan, ang Sect Master ng Phoenix Sect, ay maaaring parusahan hanggang kamatayan ni Darius. Ang nakagigimbal na kinalabasan na ito ay hindi lamang nagpalungkot sa kanila sa sinapit ni Jordan kundi nagdulot din sa kanila ng pagkamangha sa kakilakilabot na pananalita ni Darius. Pag-atake. Hindi nila inakala na ang masaktan na si Darius, isang taong may matibay na katapatan at tapat, ay magbubuwis sa buhay ni Jordan. Ito ay isang mahigpit na paalala ng panganib sa pagtawid sa isang taong may gayong hindi natitinag na integridad. Isang malalim na pakiramdam ng pag-iisip ang pumuno sa puso ni Elijah at ng iba pang mga pinuno ng sekta. Ang apat na pangunahing sekta ay nahulog sa ilalim ng kontrol ni Jerick at na-transform sa Sonsbury's Dragon Sect. Ang apat na pangunahing sekta ay wala na nag-iiwan sa kanila ng isang tiyak na pagpipilian, matugunan ang parehong kapalaran bilang Jordan o manatiling nakakulong sa mga piitan, hindi na muling makikita ang liwanag ng araw. Kaya, wala silang pag-asa para sa kanilang kinabukasan. Elijah, wika ni Leland, sa orihinal, binalak mong alisin si Jerick, na maaaring maging dahilan ng iyong pagbitay. Ngunit dahil ang Sonsbury's Dragon Sect ay bagong tatag, si Jerick, na nagpapakita ng awa, ay nagligtas sa iyong buhay, na hinatulan ka ng permanenteng pagkakulong sa halip. Matapos may hatid ang mensaheng ito, tumalikod si Leland kay Elias at sa iba pa, na kinausap si Darius at ang mga presbytero sa tabi. Kanya, "Tara na." Sa katunayan, si Leland, Darius, at ang kanilang entourage ay pumunta sa piitan upang ipaalam sa apat na pangunahing sect masters na sila ay pinatalsik, at si Jerick ay ngayon ang bagong sect master ng kanilang mga sekta, na binago bilang Sonsbury's Dragon Sect. Kabanata 819. Nang papaalis na sina Leland at Darius sa silid na bato, nagpalitan ng tingin si Jerome, kasama ang dalawa niyang kasama. Tahimik na komunikasyong dumadaan sa pagitan nila. Pagkatapos, apurahang tinawag ng tatlo si Leland, "Mr. Gardner, mangyaring maghintay ng sandali." Huminto si Leland sa kanyang paglalakad, tinitigan si Jerome at ang kanyang mga kasama ng patagilid na sulyap, at sinabing, "Hindi ba ikaw ang dinala ang kalaban dito, nagbabalak na sirain ang ating Dragonspire Secret Realms, Jerome? Ano ang gusto mo ngayon?" Mabigat ang panunuya ni Leland sa trio ni Jerome. Malinaw na hindi niya nakalimutan ang kanilang alyansa sa apat na pangunahing sekta, na hinihimok sila sa Dragonspire Secret Realms, na humahantong sa paghuli sa Leland at sa mga naninirahan sa kaharian.
Si Jerome, namumula ang mukha sa hiya, tumingin kay Leland at sinabing, Mr. Gardner, nagkamali kami. Hindi tayo dapat nakipagsabuatan sa apat na pangunahing sekta para dalhin sila sa Dragonspire Secret Realms, na nagdulot ng sakuna sa iyo at sa lahat ng naroon. Karapat-dapat kaming mamatay para sa aming mga kasalanan. Hinihiling lamang namin sa iyo, Mr. Gardner, bilang pagsasaalang-alang sa aming pinaghati ang lahi bilang mga inapo ng apat na dakilang apprentice ng Rocco Sword Emperor, nabigyan kami ng pagkakataong magbayad sala para sa aming mga aksyon patungo sa Dragonspire Secret Realms. Humalaklak si Leland at sinabing, Jerome, ngayon naaalala mo na tayo ay mga inapo ng apat na dakilang apprentice na si Rocco Sword Emperor, na may iisang angkan. Noong abala ka sa pakikipagsabuatan sa apat na pangunahing sekta, pagdadala ng mga kaaway sa Dragonspire Secret Realms at pag-atake sa amin, bakit hindi mo naisip iyon? Sabi mo gusto mong magbayad. Pagkatapos ay gugulin ang natitirang bahagi ng iyong buhay sa piitan na ito, pagnilayan at pagbabayad sala para sa iyong mga kasalanan. Dahil sa sinabi nito, hindi na pinansin ni Leland si Jerome at ang kanyang dalawang kasama at umalis sa silid na bato kasama si Darius at ang kanyang grupo. Si Jerome at ang dalawang Panginoon ng kaharian ay mapula ang mukha, ganap na nawasak, bumagsak sa lupa, walang imak sa loob ng mahabang panahon. Oras. Noong isang araw, sa maluwag na patio sa harap ng Phoenix Sect, umakyat si Jeric sa mataas na plataporma sa plaza, nakaupo sa isang trono ng ginintoang dragon, na namumuno sa tanawin na parang isang pinakamataas na pinuno ng Dragonspire. Si Leland, Darius, ang mga presbyter ng Dragonspire Secret Realms, kasama sina Cedric, Wyatt at ang iba pang dalawang young masters, pati na rin ang mga dating presbyter ng apat na pangunahing sekta, lahat ay lumuhod sa harap ni Jeric, umupo ng mataas sa entablado, at nagsimula. Sabay-sabay na pag-awit. Pagbati kay Mr. Agosta ng Sonsbury's Dragon Sect. Ang martial arts ni Mr. Agosta ay walang kapantay, ang kanyang katanyagan ay umaalingaw-ngaw sa Dragonspire Mountains. Mabuhay Mr. Agosta! Mabuhay ang Sonsbury's Dragon Sect! Dahil ang Jordan at ang iba pang tatlong pinuno ng sekta ay natalo ni Jeric at itinapon sa piitan, natural na sumuko kay Jeric ang presby at martialists ng apat na pangunahing sekta. Dati, si Cedric at ang iba pang tatlong young masters, nang makitang nabigo ang kanilang ama na talunin si Jeric at nawawalan ng pag-asa, ay sumuko rin at tuluyang sumuko kay Jeric. Mula sa plataporma, sinuri ni Jeric ang libo-libo na nagtitipon sa plaza, ang siksik ang mga tao mula sa apat na pangunahing sekta at ang Dragonspire Secret Realms. Itinaas niya ang kanyang kamay na parang monarko, nagsalita siya, dalawang vice sect masters, presbyter, at lahat ng martialists ng Sonsbury's Dragon Sect, mangyaring bumangon. Salamat, Mr. Agosta. Dumating ang dumadagandong na tugon mula sa lahat ng Sonsbury's Dragon Sect. Pagkatapos ng engranding seremonya ng pagtatalaga ng bagong sect master ng Sonsbury's Dragon Sect, tiniyak ni Jeric na ang lahat ng presbyter at martialists ay napanatili ang kanilang mga tungkulin ng walang gaanong pagbabago. Kaya, sa kabila ng apat na pangunahing sekta na muling binansagan bilang Sonsbury's Dragon Sect, walang gaanong kaguluhan, at lahat ay nanatili sa dati. Masasabing walang putol ang pagkuha ni Jeric sa apat na pangunahing sekta, lahat ay tumatakbo ng maayos. Pagkatapos ng seremonya, bumalik si Jeric, kasama sina Leland, Darius, Emma, Christine, at iba pa, sa palasyo ng Sekta Master. Kasama nila sina Cedric, Wyatt, Isaac, at Theodore ang apat na young masters. Matapos makaupo ang lahat, naghain ng kape ang mga katulong. Sa mukha nina Leland, Emma, at Christine, kitang-kita ang saya. Lalo na kay Leland. Hindi lamang ang interbensyon ni Jeric ang nagpalaya sa kanya mula sa pagiging bihag ng apat na sekta, ngunit siya rin ay naging vice sect master sa ilalim ng pinagsamang Sonsbury's Dragon Sect ni Jeric. Naturally, ang Dragonspire Secret Realms ni Leland ay isinama din sa Dragon Sect ng Sonsbury. Ito ay naging bahagi ng Sonsbury's Dragon Sect.
Bagamat ang pagsasama ng Dragonspire Secret Realm sa Dragon Sect ng Sonsbury ay tila nawala ng individual na kapangyarihan at katayuan, hindi yun nakita ni Leland sa ganoong paraan. Naisip niya na habang ang Dragonspire Secret Realms ay naging bahagi ng Dragon Sect ng Sonsbury, nakuha rin ito ang pinagsamang kapangyarihan ng apat na sekta. Ang pagdaragdag na ito ay parang 1+4 ay katumbas ng 5, ngunit sa katotohanan, ang pagtaas ng lakas ay mas malaki pa kaysa doon. Sa pinagsamang kapangyarihan ng apat na pangunahing sekta, naniwala si Leland na walang isang sekta ang maaaring hamanin ang Dragonspire Secret Realms. Sa madaling salita, ang pagsasama ng Dragonspire Secret Realms sa Dragon Sect ng Sonsbury ay higit na kapaki-pakinabang kaysa sa pagkawala sa maikli at mahabang panahon. Ngunit ang pinakanatuwa kay Leland ay ang katotohanan na si Jerick ang lalaking minahal ng kanyang anak. Siya ang magiging manugang niya sa hinaharap. Kahit na nalaman niya mula sa kanyang anak na si Emma, na sina Christine, Yolanda, at Daphne ay magkasintahan din ni Jerick, nalaman din niya na ang tatlong babaeng ito ay nagkaroon ng relasyon kay Jerick bago si Emma. Bukod dito, dahil tinanggap na nila ang presensya ni Emma, walang dahilan si Leland para tutulan ang relasyon ng kanyang anak kay Jerick. Pagkatapos ng lahat, mayroong isang tiyak na pagkakasunod-sunod sa mga bagay. Si Emma ay naging kasangkot kay Jerick pagkatapos ni Christine at ng iba pang dalawang babae. Sa makatuwid, si Leland ay hindi rin makatutol sa kanilang mga relasyon kay Jerick. Bukod pa rito, bilang isang kilalang martial king na namumuno sa paggalang at malawak, naniniwala si Leland na karaniwan para sa mga kilalang tao na napapalibutan ng mga kababaihan. Kaya, ang katotohanan na si Jerick ay may higit sa isang babae sa kanyang tabi ay hindi nagulat kay Leland. Kabanata 820. Siyempre, ang tunay na nagpatibay kay Leland ay nasa kabila ng gulo ng mga dilag sa paligid ni Jerick, na natili ang kanyang pagmamahal kay Emma. Ito ang dahilan kung bakit walang pinagsisisihan si Leland tungkol sa pagsasama ng buong Dragonspire Secret Realm sa Dragon Sect ng Sonsbury. Habang ang mga malalapit kay Jerick, tulad ni Leland, ay nagpapakita ng kagalakan, si Cedric, Wyatt, Isaac, at Theodore ang apat na young masters ay mas naging maingat at pinigilan. Dahil sila ang mga batang master ng orihinal na apat na pangunahing sekta, at ang kanilang mga ama ay ikinulong ni Jerick. Nag-aalala sila na baka mapunta rin sila sa mga piitan anumang oras. Humigop ng kanyang kape, tumingin-tingin si Jerick sa lahat ng naroroon, partikular kina Leland at Darius, at sinabing, ngayong naitatag na ang Sonsbury's Dragon Sect, mayroon ba sa inyo na may mungkahi para sa hinaharap nito? Nagpalitan ng tingin sina Leland at Darius bago hinarap ni Leland si Jerick, Mr. Agosta, bagamat ang apat na pangunahing sekta ay sumanib sa bagong Sonsbury's Dragon Sect, ang iyong biglaang kontrol sa lahat ng apat ay tiyak na magdaragdag ng mga hinala sa iba pang mga sekta sa Dragonspire Mountains, na posibleng lumikha ng mga nakatagong panganib para sa Sonsbury's Dragon Sect. Tumango si Jerick bilang pagsang-ayon. Habang hindi siya nag-aalala tungkol sa kung ano ang iniisip ng ibang mga sekta sa Dragonspire Mountains o kung sila ay nagdulot ng gulo. Gayunpaman, ayaw ni Jerick na magkaroon ng gulo sa ibang mga sekta sa Dragonspire Mountains nang walang dahilan. Kahit nasa kanyang kapangyarihan, hindi ito isang perpektong sitwasyon. Kaya, tinanong ni Jerick si Leland, Mr. Gardner, mayroon ka bang magandang estratehiya upang pigilan ang ibang mga sekta sa Dragonspire Mountains na magkaroon ng masamang intensyon patungo sa Dragon Sect ng Sonsbury? Iminungkahi ni Leland kay Jerick, Mr. Agosta, maaari kaming magpadala ng mga martialists upang maghatid ng mga liham sa Dragonspire Mountains, na mga pangunahing sekta. Ang mga liham ay magpapaliwanag kung paano ang apat na pangunahing sect masters ay malupit at hindi makatarungan, na umaatake sa Dragonspire Secret Realms nang walang dahilan. Ikaw, Mr. Agosta, ay kumilos alinsunod sa martial code, pumapasok upang alisin ang mga despot-ikong sektang ito. Mga master, nakita na ngayon ng mga martialists ng apat na pangunahing sekta ang liwanag, na nangangako ng katapatan sa iyo. Sa pamamagitan ng liham na ito, nilalayon naming iabot ang kamay ng walang hanggang pagkakaibigan sa mga pangunahing sekta ng Dragonspire Mountains.
Ang ideya ni Leland na magpadala ng mga liham na nagpapaliwanag ng sitwasyon sa mga pangunahing sekta ng Dragonspire Mountains ay talagang isang paraan upang maiwasan ang anumang potensyal na salungatan sa Dragon Sect ng Sonsbury. Sa kabila ng pakiramdam nito na parang nagpapababa ng tangkad, pumayag si Jeric. Pagkatapos ng lahat, nagawa na niya ang kailangan niyang gawin. Kung pipiliin pa rin ng ibang mga sekta na magdulot ng gulo, hindi magdadalawang isip si Jeric na tumugon ng matatag. Mr. Gardner, ibibigay ko sa iyo ang gawain ng pagpapadala ng mga liham sa mga pangunahing sekta ng Dragonspire Mountains, sabi ni Jeric. Oo, Mr. Agosta. Magsusulat ako ng isang liham at hihilingin sa isang tao na ipadala ito sa mga pangunahing sekta ng Dragonspire Mountains. Mr. Gardner, pinahahalagahan ko ang iyong pagsusumikap. Tumango si Jeric bilang pagkilala. Tungkulin ko na suportahan ang Sonsbury's Dragon Sect, Mr. Agosta, sagot ni Leland bago umalis sa Grand Hall. Pagkatapos ay ibinaling ni Jeric ang kanyang atensyon kay Darius at nagtanong, Mr. Abbott, sinasabing ang mga ninuno ng apat na pangunahing sekta ay ang master ng Matrix Spells, na kilala bilang Emperor Cosmo, 1,000 taon na ang nakalilipas. Totoo ba iyon? Agad na tumugon, sinabi ni Darius, talaga, Mr. Agosta. Ang ninuno ng apat na pangunahing sekta, Co-Master of Matrix Spell 1 milenyo ang nakalipas, nakilala bilang Emperor Cosmo. Ay kinilala bilang A. Nagtaka si Darius kung bakit biglang naging interesado si Jeric sa angkan ng apat na pangunahing sekta. Narinig ko na ang Emperor Cosmo, bago siya mamatay, ay nag-iwan ng secret map para sa kanyang mga inapo, nagpatuloy si Jeric, na tumango ng may pag-iisip. Sa wakas ay naunawaan ni Darius kung bakit biglang naging interesado si Jeric sa Emperor Cosmo, ang ninuno ng apat na major mga sekta. Ito ay tungkol sa secret map na iniwan ng Emperor Cosmo. Ang Emperor Cosmo ay talagang nagtataglay ng isang lihim na mapa 1,000 taon na ang nakalilipas, sagot ni Darius. Ngunit kung saan nanggaling ang mapa na ito at kung anong mga misteryo ang nilalaman nito, hindi ko alam. Pagkatapos ng kamatayan ng Emperor Cosmo, ang mapa ay ipinasa sa kanyang mga inapo, na itinatago bilang isang mahigpit na binabantayang lihim, na naa-access lamang ng mga pinuno ng sekta. Tumingin si Jeric kay Darius, Mr. Abbott, kilala mo ba kung sino ang kasalukuyang may hawak ng secret map? Ang mapa ay sama-samang pinamamahalaan ng kasalukuyang apat na pangunahing sect masters. Nakatago ito sa isang lugar na sila lang ang nakakaalam, sagot niya. Darius. Tumango si Jeric bilang pagsang-ayon. Pagkatapos ay bumaling siya kay Cedric at sa 3 pang Young Masters, kayo ang mga Young Master ng kani-kanilang sekta, at ang mga tatay ninyo ang Sect Masters. Alam mo ba kung saan maaaring nakatago ang mapa na ito? Mabilis na tumayo ang apat na Young Masters at yumuko bilang paggalang, Mr. Agosta, bagamat kami ang mga Young Masters ng apat, major sects, hindi pa kami nakakaalam sa lokasyon ng secret map. Ang mapa ay isa sa mga pinaka-pinabantayang sekreto ng aming mga sekta. Sinabi sa amin ng aming mga ama na ay lahad lamang nila ang lokasyon nito kapag malapit na silang mamatay, dagdag pa nila. Pakiintindi, Mr. Agosta. Tumugon si Jeric, alam kong hindi mo alam kung saan nakatago ang secret map. Ngunit kung ipapadala kita sa piitan upang tanungin ang iyong mga ama, maaari mo bang tapusin ang misyon na ito at malaman? Sa wakas ay napagtanto ng apat na Young Masters kung bakit sila pinatawag ni Jeric. Nais niya ang kanilang tulong sa paghahanap ng secret map. Bagamat nag-aatubili silang tumulong sa bagay na ito, dahil ang secret map ay isang mahalagang sekreto ng kanilang mga dating sekta. Bukod dito, ito ay naiwan ng ninuno na si Emperor Cosmo 1,000 taon na ang nakalilipas, ito ay lubhang mahalaga. Siyempre, hindi nila gustong makuha ni Jeric ang kanyang mga kamay sa mapa. Gayunpaman, alam din ng apat na Young Masters na kung tatanggihan nila si Jeric, baka mauwi sila sa kanilang mga ama, makukulong sa mga piitan ng hindi nasisikatin ng araw, marahil ay mamatay pa doon. Ang tanging pag-iisip ay nagpadala ng panginginig sa kanilang mga gulugod. Sa makatuwid, ang apat na Young Masters ay walang pagpipilian kundi ang tiyakin kay Jeric,
Kami ay walang pagsisikap na isagawa ang iyong mga tagubilin, Mr. Agosta. Mabuti, pumunta ka ngayon sa piitan at itanong mo sa iyong mga ama kung saan nakatago ang secret map, utos ni Jeric. Yes, Mr. Agosta, sagot nila. Nang papaalis na ang apat na young master sa bulwagan, lumingon si Jeric kay Darius, Mr. Abbott, magsama ka ng ilang presbyter at samahan mo ang apat na ito sa piitan. Kung kailangan nila ng anumang tulong, siguraduhing tulungan sila. Si Darius, na lubos na nababatid na pinapadala siya ni Jeric upang bantayan siya, ay agad na tumayo mula sa kanyang upuan at yumuko ng malalim kay Jeric, as you command, Mr. Agosta.